Iinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. At kasama niyo pa rin Cheska San Diego Bobadilla, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At katuwang natin sa discussion tungkol sa ating nararanasan ngayon na sobrang init. Ano ba ang implication yan sa ating kalusugan? I-welcome po muna natin ang ating neurosurgeon. Siya po ay diplomate ng Philippine Board of Neurological Surgeons, fellow si Doc ng Academy of Filipino Neurosurgeons, ganun din ng Asia Congress of Neurological Surgeons. Ang clinics ni Doc nasa St. Luke's sa Quezon City, yung isa nasa St. Luke's sa The Fort, at yung isa the Medical City sa Pasig. I-welcome natin si Dr. Bong Casis. Doc, magandang gabi. Hello, yes. Good evening, Cheska, at good evening sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. No? Sana marami silang matutunan tungkol sa pag-uusapan natin dahil kasi naaangkop sa panahon ngayon at maraming nagrereklamo dito sa problema natin na nararanasan ngayon. Kasama din natin si Sir Boyet Benesa mula sa Dave & Ben Enterprises Corporation. Sir. Magandang gabi sa iyo, Cheska, sa inyo po, Dr. Casis, at sa mga nakikinig sa programa po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Katulad nyo ba kami ni Doc at ni Sir Boyet na pawis, lalo na pagdating yata ng tanghali hanggang hapon, grabe talaga ang init, ano? Kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon ay yung heat stroke. Kasi marami din tayo nababalitaan na kahit mga bata yata parang nagko-collapse sa eskwelahan, nahihilo. Ito bang lahat ng ito heat stroke yan? Under the category of heat stroke, yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero Doc, ang heat stroke ba ay katulad ng usual or the regular stroke? Hindi. Alam mo kasi kakaiba yung heat stroke. Stroke lang ang sinasabi dahil kasi parang stroke ang problema. Yung iba nawawala na lang ng malay, yung iba kinukonvulsyon. Kaya naiisip na stroke. It happened suddenly, kaya stroke ang sinasabi nila. Pero yung heat stroke na sinasabi, yan ay isang condition sa ating katawan, na yung katawan natin ay nag-overheat. Parang sa katawan kasi natin merong capacity mag-regulate ng ating temperatura. Pinapanatili niya nasa banda mga 36 to 37 degrees centigrade lamang. Kaya lang meron mga kondisyon. Hindi na makayanan ng katawan natin yung self-regulating capacity ng katawan natin na i-maintain ang temperatura ng 36 to 37 ay nawawala. At dahil doon, tumataas ang temperature na napakataas. Yung iba umabot ng 39 at talaga namang nagkakaroon ng problema. So yung heat stroke, yun yung pinakamalala. Meron tinatawag na heat exhaustion. Ito ay parang nagsisimula na yung heat stroke pero hindi pa malala. So may mga corresponding na symptoms yan kung bakit nangyayari itong mga problema na ito. Katulad sinabi ko, ang pinaka-serious sa heat stroke, yun ay medical emergency. Bakit? Kapag hindi nalapatan ng lunas ang problema ng isang tao o isang bata na merong heat stroke, pwedeng ikamatay. Kaya talagang napaka-importante. Lalo na ngayon sa panahon na ito, Diyos ko, katulad nga sinabi mo, Cheska, pag ikaw ay nag-travel, naka-aircon ka na, pagdating mo sa lugar na yun, kumari tanghali ka, na biyahe, pakiramdam mo, lupay-pay ka na lantang gulay ka na, di ba? Yes, Doc. Hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka makapag-concentrate, and yet, you are in the comfort of your car, no? Naka-aircon,
pero nangyayari pa rin. Ano pa sa mga kondisyon na hindi nila makontrol ang temperatura sa paligid nila? Sabi mo nga, Doc, yung minsan pinagkakamalan tong heat stroke na stroke. Ang alam natin, Doc, pag tumama stroke, bigla eh. Bigla na stroke isang tao. Pero itong heat stroke ba, Doc, does this occur in progression muna? May milder version muna ba ito? Or ano ba first symptoms nito? Yes, katulad nga nabanggit ko, meron talagang unang symptoms, yung heat exhaustion. Ito yung parang nangyayari yan sa mga atleta, di ba? Ikaw ay, lalo na ngayon, no? Summer months, ang dami mga ngayon nangyayari na mga tawag nito, yung tumatakbo sila ng matagal, marathon, di ba? Mm-hmm. So, ilang kilometro yun? 40 plus kilometers yun, 45 kilometers. Minsan in the heat, di ba, of the day, ang nangyayari dyan ay pinagpapawisan kaya makikita mo yung iba nag-cramps, di ba? Yung iba ay lightheaded na. Ibig sabihin, nagkaroon ng problema sa utak. Minsan yan, nakikita mo habang binibidyo, humihinto yung iba, di ba? Nagsusuka. Yan ay mga simptomas ng heat exhaustion. Ibig sabihin, unti-unti na nagkakaroon ng problema ang katawan in terms of maintaining yung body temperature niya ng mababa. Ano ba ang ginagawa ng katawan natin kapag tayo ay merong napakainit, di ba? Pinagpapawisan tayo. Pag tayo ay pinagpawisan, paano nakakabawas siya? Paano nakakatulong sa katawan natin? Ang nangyayari kasi, ina-absorb, kinukuha nung pawis natin yung excess na temperature. Kaya pag nag-evaporate yung pawis, nalalamigan tayo. Kaya napansin nyo, kapag tayo ay tumapat sa electric fan, di ba? Kahit nabasa ka ng pawis, pakiramdam mo, nagiging mas maaliwala sa pakiramdam mo dahil kasi mas madaling natutuyo yung iyong pawis dahil doon sa hangin na dumadaan. Nadadala, yung evaporation na nawawala, nababawasan yung init sa iyong katawan. Kaya nahihimasmasan ka. Siyempre, iba kapag ka pumasok ka sa aircon na kwarto, di ba, mas masarap. Pero, siyempre, sa mga tao na nasa kalye, yun, pag mahangin, nababawasan. Ngayon, ang problema, kapag ka hindi na nakayanan ng katawan, kunwari ikaw ay nadidehydrate na, kaya doon sa mga nangyayari sa mga atleta, hindi ka na masyadong pinagpapawisan. Kapag yun ay nangyari, very dry ng skin mo, bibilis ang puso mo, mararamdaman mo na parang sumisingaw ang init sa iyong katawan. Hindi na ka na makapag-isip na mabuti. Yung paghinga mo, nahihirapan na. Naku, pagka ganyan na, palala na ng palala ang nararamdaman. Minsan yung iba dyan, hilo na, di ba? Kaya nakikita mo yung ibang tumatakbo ng marathon. Kahit na meron ng mga guide, arrows, kung saan sila pupunta, minsan hindi nila nababasa. Nagkakamali sila ng liliko, ituturo pa sila ng marshal kung saan sila dapat pumunta. So, because of that, you can see how bad it can be to your brain. Kapag ikaw ay kinumbulsyon na, ay matindi na yan. Ibig sabihin, yung utak mo ay nagsasuffer na dahil doon sa extreme heat and dehydration and pwedeng electrolyte problem, pwede nang ikamatay ng isang tao. Sabi mo kanina, Doc, no, minsan kahit nasa air-conditioned room ka or sa sasakyan, pwede ka pa rin talagang tamaan itong heat stroke na to. Kasi I know of someone na nagda-drive, so okay naman, ang aircon gumagana naman, yun nga lang siguro katindihan ng araw. Yung unay makikita mo sa labas, parang ang init sa labas ng kalsada na binabiyahe mo. Buong maghapon, Doc, sinamaan ng pakiramdam until the following day na parang nag-trigger na ata ang migraines at parang patang-pata ang katawan. Dok, ito ba yung epekto ng heat stroke kahit literally hindi naman siya nainitan? Yes, pwede. Dahil kasi katulad sinasabi ko, yun ay usually ay exposure. Kung masyadong mainit, maiksi lang yung panahon na pwede kang atakihin. Pero kung hindi masyadong mainit, pwedeng prolonged exposure, pwede rin mangyari yun. Bakit pwede mangyari? Dahil kasi meron talaga mga, sabihin na natin, factors na pwedeng maging dahilan kung bakit mangyayari ang heat stroke o heat exhaustion. Number one is very hot temperature. No? Dahil doon, siyempre, madaling mabawasan yung tubig sa ating katawan.
Pag hindi na-replenish yun, yun ang magiging problema. Pwede ka ma-dehydrate at hindi na matanggal ng katawan mo yung excess na temperature, tataas ang iyong temperatura at yun ang magpapasama sa katawan mo. Na kahit na ikaw ay nasa kotse, ikaw ay nagmamaneho, kung ikaw walang tubig, di ba? Pinagpapawisan ka, di ba? Ang pakiramdam mo ay nanlalagkit ang iyong katawan kahit na naka-aircon ka. Katunayan nga, ngayon nga, pag nag-on ka ng aircon, kapag nakabilad yung iyong kotse na matagal-tagal sa araw, tagal, kalahating oras na hindi pa lumalamig, di ba? Pinagpapawisan ka na, kailan ba lalamig ang aircon ko? Kailan ba lalamig? Ngayon, sa mga tao ngayon na mayroong predisposing factors, yung mga young of age, dahil sila yung hirap pa mag-control ng kanilang temperatura, tsaka mas konti yung volume ng water nila sa katawan. Or yung mas matatanda, yun naman ay minsan hindi sila nakakaramdam agad ng pagkauhaw. Kaya dahil doon hindi sila umiinom ng tubig. Kaya dahil doon pwedeng maging masama ang kanilang pakiramdam kahit nasabihin nila na hindi naman ako masyadong pinagpapawisan pero kulang nila sa water kaya ganun ang nangyayari. Meron mga ibang mga gamot rin na pwedeng maging sanhi kung bakit mas malamang mangyayari sa iyo itong heat exhaustion na to o heat stroke. Ito yung pwedeng para sa blood pressure, yung mga beta blockers, hindi nakaka-react ang katawan mo ng tama. O yung mga diuretics, yung nagpapaihi para sa mga hypertensive. Pag ikaw iihi ng ihi, tapos pinagpapawisan ka, mas mabilis mabawasan ng tubig sa iyong katawan. And all of these can be a problem. Dahil kasi nga pagka itong mga factors na ito ay magkakasama, pwedeng maging mas malala o mas madali kang magkaroon ng heat stroke. Yung karamihan, Dok, ng mga tao na heat stroke, would you say yung mga persons suffering from heat stroke is safe when they are brought to a shaded area? Basta nakasilong na, okay na sila? Or halimbawa, Dok, meron ba tayong sinusundan na minuto na dapat mabigyan ng first aid itong nahi-heat stroke? Yes, so meron kasing merong sabihin na natin may time sequence. Yung acute, syempre, yun yung ngayon na biglaan. Pag dinala mo sa shaded area, maganda yun. Pero hindi lang doon nagtatapos eh. Kinakailan i-loosen mo yung clothes. Lalo na yung iba dyan na, di ba? Lalo na sa kabataan natin. Forma di ba? Naka-long sleeves kahit na nasa Pilipinas ka, naka-jacket. Pagka ganun, merong problema. Bakit? Kasi hindi nakakasingaw yung ating pawis. Naiipon sa loob. Dahil doon, our sweat is not doing what it needs to do for our body. Yung para mailabas yung init. So yun ang kinakailangan tanggalin at loose clothing dapat para dumadaan yung hangin. Kapag mainit na yung pakiramdam o flash na, kinakailangan talagang bigyan mo ng tubig kapag dehydrated or dalhin mo sa mas malamig na lugar para sabihin natin mag-recover, convalescent stage. Yun yung importante. Kaya lang kapag hindi natuloy-tuloy yung pagbigay ng paglapat ng lunas, pwede magkaroon ng permanent na damage sa utak. Yun yung ayaw natin. Kaya nga yung iba, di ba, pagdala na sa ospital, wala na humagawa. Namatay na. Minsan, hindi pa nakakarating na hospital, ganun na. Dahil nga kasi doon sa mga nangyayari na yun. Sa mga manginginom natin, isa rin sa mga factors na yan, yung pag-inom ng alcohol, di ba? Nakikita mo sa kalye, ang dami, di ba? Sa sidewalk lang, nagiinom silang init-init. Pag ikaw ay uminom ng alcohol, mas mabilis mawala ang iyong capacity para i-control yung temperatura ng katawan dahil kasi sumisingaw talaga yung alcohol, and because of that, pwedeng makalimit sa yung thermoregulating capacity. Kaya makikita natin marami. Tapos hindi lang naman utak ang nagiging problema dyan. Pwede rin magkaroon ng damage sa puso, sa kidneys, pati na sa muscles. And all of these factors can lead to death talaga and brain damage. Kung di man namatay, pwede magkaroon ng brain damage. At marami ng studies
Kasi inisip nila ito ay panandalian lang na problema. Pero tinest na nila yung mga tao na nagkaroon ng heat stroke. Nakita na hindi lang pala ito temporary. There can be permanent brain damage also for these patients. Kaya napakahalaga na iwasan ang heat stroke. Ibang bansa na meron silang iba, sa Europa meron parang mala heat wave. Yung mga ibang tao naman wala sila masyadong air conditioning unit kasi sa kanilang bahay dahil kasi nga pagka autumn at saka nag-winter, sobrang lamig, kaya yung iba may heater lang. Sa mga may edad, kinakailangan ay mag-ingat sila. At pag ibayuhin ang hydration nila, iwasan na may init para hindi mangyari itong sinasabi natin mga heat stroke. Dahil kasi nga, it is not a temporary condition. Pwedeng merong long-term effects at ito'y napatunayan na pag-iisip, pati na yung cognitive capacity ng brain, pwede maapektuhan. Pero ang pinakamadalas na apektuhan o pinakamadaling maapektuhan na parte ng utak sa heat stroke ay yung tinatawag na cerebellum. Ang cerebellum ay may kinalaman sa coordination. Kaya makikita nyo na yung mga nagmamarathon, minsan para na silang lasing, di ba? Pag tumatakbo sila, it's not because they're really very tired. It is because they're already suffering from heat exhaustion na nakakaapekto sa kanilang coordination in terms of their running. Follow ko lang, Doc. Bang heat stroke pwede mag-cause din ng yung sinasabi natin hemorrhagic or ischemic stroke? Well, hindi naman hemorrhagic. More of parang ischemic stroke. Bakit? Dahil kasi nga nagkakaroon ng problema sa capacity nila. Dahil kasi nangyayari, dahil doon sa tindi ng init, yung mga neurons at pati na rin mga supporting cells nagsasuffer. Pwedeng ikamatay ng mga neurons natin. Kaya napatunayan na kapag nangyari yon, yung short-term memory at saka yung cognitive capacity ng isang tao, yung pag-iisip ng isang tao na who suffered a heat stroke, pwedeng maapektuhan. And there are convalescent stages din. No? Katulad sinabi ko na pwedeng mag-recover, but there are some people who do not recover from it. Sabihin na natin, nagiging permanent yung problema. Kaya yung processing capacity ng brain nila ay talagang humihina. Sige, maaga tayong magbe-break at sa ating pagbabalik, mas marami tayong i-discuss dahil itong topic na to, sabi nga ni Doc, very timely. At isa sa timely na pag-usapan, bawal ba talagang magkape? Ngayong panahon na ito. Hindi yung kape ang ibig ko sabihin, yung kape ng mga frap, mga on ice or over ice na kape. Ang Pinoy daw, sobrang init na ng panahon, nagha-hot coffee pa. Okay lang ba yun? O nilalagay natin ang ating sarili sa risk na magkaroon ng heat stroke or atake ng heat stroke? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Siguro, Sir Boyet, bigay muna natin yung ating hotline number. Opo, 0917-32-33-216. Baka yung pong nagkakape ngayon, naibuga nila yung kape. Bawal ba o okay lang magkape? Alam mo naman ang Pinoy talaga, no? Coffee drinker tayo, pero may mga alternative ba? O katulad ba yan ng alak na sabi ni Doc, medyo iwas-iwasan dahil nakaka-dehydrate palalo sa ating katawan. Aalamin po natin yan sa ating pagbabalik. Katuwang po natin si Dr. Bongka Asis, ang ating neurosurgeon, at ang ating katuwang naman mula po sa Dave & Ben Enterprises Corporation, si Sir Boyet. Babalik tayo sa programang Lunas. Ang oras na yan ay Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. No worries.
Malinis na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pamong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po natin ang Dave & Ben Enterprises Corporation. Sila po naghahatid sa atin ng Memo Plus Gold. Ang ating medical doctor naman isang neurosurgeon. Sa St. Luke's, ang clinic ni Doc. Ganun din sa The Medical City, si Dr. Bong Casis. At pinag-uusapan natin ngayon topic ngayong gabi yung heat stroke. Pero bago natin ituloy-tuloy yan, siguro Sir Boyd, maganda ulitin natin yung hotline number. Ganun din yung sa Facebook at sa website, no, mahanap nilang detalye tungkol sa Memo Plus Gold at marami na ang interesado tungkol dito sa Memo Plus Gold na ito. Yes, 0917-32-33-216. So po, pwede po kayo mag-check sa Facebook, sa ninyo, sa Google, pwede po yan, type nyo lamang po yung Memo Plus Gold. At tayo po, kung medyo nagiging malilimutin na po, kailangan na ng constant reminder sa dami ng trabaho. Minsan kasi, minsan parang tayo inintindi, iniisip, no? Inaasikaso, mga deadline, mga meetings. Hindi lamang po yun. Even tayo sa mga bahay, nakakalimutan isara ang gripo o yung mga niluluto na iiwan. Ating mga anak na hirap sa eskwela, ma-cope up sa kanilang lessons. So, huwag pong tiisin ang pagiging malimutin. Pwede po kayo mag-take nitong Memo Plus Gold. Meron po itong Bacopa Monnieri na ginagamit po. Isang natural herbs, Ayurvedic medicine. Pinagbubuti niya ang ating memory and concentration. Pinagbubuti po niya yung signals between our brain neurons. Ika nga po para mapatatag, mapanatili, manumbalik, kung ano man po ang ating inaaral, inintindi o ginagawa. Parang po yung mga signals po, parang signals na ating mga cellphone, na pag malakas po ang signals, ay napaparelay ang message from one cellphone to the other. So marami po, mas mabilis po na ibibigay, na ipapasa mga messages. Ganun din po ang ginagawa nitong Bacopa Monnieri na ingredient po nitong Memo Plus Gold. Pinabibilis po niya ang kakayahan ng ating utak para matuto at matandaan ang mga bagay-bagay. Meron din po siyang anti-stress na property. Binabawasan po niya yung stress hormones natin, yung mga cortisol, para maging receptive tayo sa new information. Pwede po i-take every day. Pag nagiging malimutin na tayo o hirap nang matandaan ang mga bagay-bagay, uminom po tayo ng Memo Plus Gold every day. Balik tayo sa ating topic, Cheska. Kanina minention mo yung kape. Ako, Doc, habit ko ang tea. I always take hot tea after eating. So, okay lang ba yun, Doc? Well, ang problema sa tea or coffee, well, it's not so much the hot tea or the hot coffee, but it is the coffee and the tea itself. Because pareho silang may caffeine. And unfortunately, caffeine can cause dehydration. Nakakapagpaihi itong mga itong mga inumin na ito. At dahil doon, pwedeng mas marami kang water na mawawala sa katawan kapag ka uminom ka ng kape at tsaa. Siguro kung konti lang, pwede, or if you are in a controlled environment na pwede ka uminom ng tubig, yon ay maganda. Pero kung yun ang iinumin mo to hydrate yourself, hindi yon ang optimal na dapat inumin.
Ang optimal talaga na ibinibigay sa mga tao na expose sa maiinit kahit na wala pang heat stroke o heat exhaustion is water. Ngayon kapag napapansin na parang nanlalata ka na, napapagod ka na, so ito yung initial sign kasi ng heat exhaustion, maganda uminom ka ng tubig or pwede ka uminom ng mga sports drink. Hindi yung energy drink iba yon. Yung sports drink to rehydrate yourself at para palitan yung mga electrolytes na nawawala sa iyo. Tapos narinig ko, sinabi ni Mr. Benesa na yun nga, no? Yung Bacopa ay nakakatulong sa utak. Tandaan nyo rin na kapag kayo ay nagkaroon ng repeated na bouts of heat exhaustion or even heat stroke, yung utak nyo ay nagsasuffer. May mga neurons na nasisira at pag nasira ang neurons, yung interconnection ng brain nyo ay naapektuhan. And this can really lead to problems in terms of thinking at saka coordination dahil kasi cerebellum nga ang sinasabi natin kaya yung iba mas nahihirapan. So nakikita natin na kapag ikaw exposed to extreme heat na yung mga sabihin natin markers or chemicals na nagsasabing meron mga nasisirang neurons o mga cells sa brain natin ay tumataas. And this has been proven by several studies, kaya dapat nating pag-ingatan itong problema na ito. Pwede natin sabihin, sanay na ako sa init. But the main thing is you can be exposed to heat, pero kinakailangan mag-hydrate ka na mabuti. May ilang mga nagtatanong na po dito mula sa ating mga listeners and viewers. Ang isang nag-text dito from Cavite, from General Tria, sabi niya, ligtas ba sa heat stroke kapag nagpapayong po ako every time lumalabas, Doc? Well, mababawasan syempre ang exposure mo sa extreme heat. But dapat mong tandaan na hindi lang yung direktong sunlight o araw ang dahilan kung bakit mainit. Kahit na nakapayong ka, yung overall temperature sa paligid mo, kung ikaw ay naglalakad sa kalsada, cemented road, yung singaw na init ay pwede makaapekto pa rin sa iyo. Kaya kinakailangan talaga medyo alamin mo yung environment kung nasaan ka. At isa sa palagi namin sinasabi ay kinakailangan ay controlled. Ibig sabihin, may dala kang bottled water, hindi naman kinakailangan malamig yung tubig na iniinom mo. Or pwedeng, di ba, yung mga kabataan ngayon, gusto nila environmental friendly. Di ba? Ayaw nila yung disposable plastic or PET bottles. Gusto nila yung kanilang canteen na medyo mahal-mahal pa yung gusto nila ng mga brand, di ba? Pero nakaka-maintain ang lamig at pag ininom nila yon, it is very refreshing. Gaano bang karaming tubig ang dapat kinukonsumo na isang tao, di ba? Kunwari, regular, hindi mainit. You have to be consuming more than 1 liter of water, 1.5 liters of water a day. Dahil kasi meron talaga tayong nawawalang tubig through sweat or evaporation sa ating balat. At yun ay papalitan natin. Ano pa kaya ang mangyayari kung nakabilad ka sa init, mas marami kang tubig na dapat iinumin. Kaya yun ang pinaka-importante sa lahat. From June, Doc, ng Old Balara, Quezon City, pag sobrang init, sumasakit ang ulo ko at bumibilis ang pintig ng puso. Hindi kaya tumataas ang blood pressure dahil sa init? Posibleng tumataas because it is a form of discomfort. It is a form of stress. And therefore, tataas talaga yung blood pressure mo at bibilis din yung tibok na iyong puso. Kaya lang, you have to remember also na yung sakit ng ulo, lightheadedness also, yun ay pwedeng unang senyales na nagsisimula na yung heat problem sa katawan. So, anong gagawin mo pag meron ka naramdaman? Pupunta ka talaga sa lilim at magpapahinga to reduce your physical activity so that your body will not generate so much heat. Kung ikaw ay meron kang dalang tubig, pwede ka uminom ng konti. Kung ikaw ay nakadamit na medyo masikip, maganda tanggalin mo or i-unbutton mo
yung damit mo para yung hangin ay pumapasok at pwedeng matuyo ang iyong pawis para lumamig-lamig naman ang iyong katawan. Yung iba, Dok, nag-e-electric fan pero kahit daw ang ibinubuga ng electric fan, mainit pa rin, Dok. Ito ba ay nakakatulong or pwede mag-at risk din sa atin sa stroke? Tanong ni Emma ng Davao. Nakakatulong yun because yung hangin na dumadaan somehow helps in the evaporation of the sweat sa ating katawan. And evaporation of the sweat will help lessen temperature. So kahit na mainit yung binubuga ng electric fan, yun ay makakatulong pa rin. Kaya lang, syempre, kung naka-electric fan ka, nandoon ka naman sa lugar na katabi mo ay nasa sidewalk lang, mainit rin, syempre, mas less effective. Mas maganda talaga pupunta ka doon sa medyo malamig-lamig na lugar na nasisilungan. Kung merong lupa sa ilalim ng puno, maganda yon. Why? Because yung lupa kasi hindi masyadong lumalabas yung init eh. Hindi katulad ng simento. Meron nga sa ako nakita sa YouTube eh. Hindi ko lang alam kung totoo. Parang nagluto ng itlog dahil sa init nung simento eh. Nilagyan lang dyan ng ano doon. Naluto yung itlog. Sabi ko, totoo kaya yun talaga? But we cannot discount the possibility dahil kasi nga, di ba, ang heat index natin, more than 40 degrees centigrade. And that is really too hot. Pag umabot ang temperatura ng katawan mo ng almost 40, ay talagang very prone ka na mag-collapse. At talagang kinakailangan madala ka kagad sa ospital. So in that respect, habang nararamdaman pa lang natin discomfort, we have to do something to lessen yung chances na mauwi or maging mas grabe yung condition natin. From Tacloban City, tama ba raw, Doc, na basahin agad ang ulo at katawan as a first aid sa heat stroke? Yes, that can be done. Kung wala nang malay yung pasyente at hindi nyo kagad madala sa ospital. Kaya lang yun ay pansamantala lang na magagawa. Ang pinakamaganda kasi niyan is, yung katulad sinabi ko, loosen the clothing at kung madadala sa ospital, dalhin na kagad. Bakit? Dahil kasi kahit nabasain mo yung katawan, pwedeng lumabig ng konti yung katawan niya, pero kung meron na siyang severe dehydration, kinakailangan bigyan siya ng tubig, bigyan siya ng IV, intravenous, para mawala yung dehydration sa katawan. Because even wetting the person, makakatulong pero limited lamang. So ang number one talaga dyan is pag nakakita ka ng tao na gano'n, nag-collapse, tumawag ka na ng kasama at sabihin mo, tumawag ka ng ambulansya or kumuha ka ng sasakyan, kinaalan dalhin sa ospital ito. Tapos dalhin mo sa malilim na lugar, tingnan mo kung ano yung kondisyon niya. Bago mo basain, di ba? Meron ba pagtibok ng puso? Humihinga ba siya? Mainit ba ang katawan ng tao? Lahat yun ay makakatulong para mabigyan mo ng tamang lunas. Kung mainit yung katawan ng tao, buksan mo yung kanyang damit para dumaan yung hangin, lalamig siya. Kung nakita mong hirap huminga, then you might have to bring the patient immediately to the hospital para matulungan. Paano sa kahit nabasain mo siya, yung paghinga niya ay labored breathing, di ba? Hirap na hirap sa paghinga, baka namang sabihin natin, mahuli na para matulungan yung tao. Dahil kasi nga, nakaka-konsumo rin ng oras yung babasain mo pa, lahat-lahat, papalitan mo yung damit, di ba? Samantalang kung nandoon yung sasakyan, dalhin mo na lang kaagad yun, mas mabilis para mabigyan ng tamang lunas na kaagad. May nagtatanong dito, kapag may high blood na daw ba talaga siya, mas posible ma-heat stroke dahil napakainit ngayon? Tanong ni Eris ng San Mateo, Rizal. Well, kung talaga may high blood ka, kasi ang tendency tataas yung iyong blood pressure. Yes, no, posible talagang lumala. Why? Because siyempre mas nagre-react ka. Kung ikaw ay umiinom ng gamot pampababa ng iyong blood pressure, or sabihin na natin, katulad nabanggit ko, no, pinaka-common dyan, diuretic, dahil kasi yun na nagpapaihi, then you are really more prone to having heat stroke. Meron dito, Doc, sa Quezon, yung ba raw rock salt pwedeng idagdag sa tubig para
para sa pagtaas ng electrolytes? Kasi Doc, minention mo siguro electrolytes kanina. Yes, oo, pwede yun. Kaya lang, siyempre, aalamin mo muna, bago mo bigyan noon, gising ba yung tao? Siya ba ay, sabihin natin, conscious enough to be able to drink? Yun ay mga, siyempre, mas ma-check o mas ma-assess ng isang tao na marunong, nakakaalam ng sabihin na natin ng mga emergency measures. Dahil kasi pag sinubukan mo pa inumin at hindi siya masyadong nagre-respond, baka hindi mapunta sa tiyan, mapunta sa baga. So bago mo pa inumin, kinakailangan sigurado kang gising talaga. Yes, it can be done. Kaya lang dapat sigurado ka nga talaga na may electrolyte imbalance. Kasi kung dehydrated lang yung pasyente, pwede mo pa inumin lang ng tubig and that would be good enough. Mas mabilis kaysa kuha muna ng asin, ilagay mo sa tubig, tutunawin mo pa. Diba? So maraming steps involved. And because of this, sometimes we just advise them to hydrate the patient as much as they can, keep the patient comfortable while help is coming, para pagkadating ng mga marunong talagang tumingin sa kanila, mabibigyan na or malalapatan ng tamang lunas sa lalong madaling panahon. Pwede daw ba ma-heat stroke kahit natutulog? Tanong ni Martin ng Pampanga. Magandang tanong yan. Yes, pwede. Sa mga ganyan, usually yung mga sanggol, the very young and the elderly are the ones more prone to it. Dahil kasi sila yung mas mahina mag-react. Mabagal na yung katawan. Lalong-lalo kung may diabetes, hindi nila masyadong napapansin. Kung sila ay nagkakaroon na ng problema, and they are more prone to it. Kaya sa Pilipinas, hindi natin masyadong nakikita yan. Pero sa ibang bansa, katulad sa Europa, meron mga tao na heat stroke habang nasa bahay at nagpapahinga lang. Because the limitation of the place kasi, di ba? So sinabi ko, sa atin, wala silang masyadong air conditioning sa ibang bansa, sa Europa. Minsan nga, wala nga ni electric fan dahil hindi sila sanay. Hindi katulad sa Pilipinas, lahat ng paraan para magpalamig, meron tayo. Meron nga tayong, portable air conditioner, di ba? Nilalagyan lang ng tubig, tapos ay mag-on yung parang electric fan, pero yung lumalabas na hangin ay malamig. And that in itself is also very good. So makikita natin na because we are used to extreme temperature, yung init sa atin during the summer months ay grabe. Kaya meron tayo mga ganun. At nakikita natin, siguro by culture, ang mga Pilipino, talagang mahilig uminom ng tubig. Kung uminom tayo ng tubig, pitchel. And maybe this is the reason kung bakit hindi tayo ganun kadalas na na-expose sa posibleng heat stroke. Hindi katulad sa ibang bansa. But, hindi nangangahulugan na safe tayo from heat stroke. Kinakailangan alam pa rin natin na pwede mangyari ang heat stroke kahit na kanino. Siguro, Doc, last question, although napakarami pang questions pumapasok sa atin. Sabi niya rito yung asawa daw niya, simula ng ma-stroke, humina na ang kalahati ng katawan at ganun din naging malilimutin. May epekto ba yun, Doc? Si Suzette ng Santa Mesa yung ating nagtatanong. Yes, oo. Dahil kasi nga, ang stroke kasi dapat mo sa alalahanin na may mga namamatay na neurons. At hindi lang neurons, pati na yung mga supporting cells, ang tawag namin dyan, glial cells sa utak. Yung glial cells, yan yung mga cells na tumutulong sa neurons para manatiling malusog sila. So pag namatay yung neurons at mga glial cells, yung connection ng iba't ibang neurons ay apektado. Pag naapektuhan yung mga connection na yan, lalo na doon sa mga importante connection, katulad ng limbic system, talaga maaapektuhan ang memory. Panghihina ng kalahati ng katawan, ibig sabihin part ng limbic system ng pasyente natin ay apektado, kaya humihina ang kanilang memory. Kaya sa mga ganyan, usually sinasabi namin,
kinakailangan ibigay lahat ng pwedeng vitamins, minerals para bigyan ng tamang environment yung utak para ma-exercise yung kanyang capacity to repair itself. Dahil kasi hindi na tama yung konsepto na pag namatay ang neurons natin, patay na. Ngayon, napatunayan na namin na merong tinatawag na neuroplasticity at neuroregeneration. Ito yung capacity ng utak natin na pagalingin ang sarili. Kaya kinakailangan ibigay natin lahat ng capacity na lahat ng pwedeng maibigay na sustansya at stimulation sa ating utak. Sinabi ko na sa inyo, isasama pa natin yung bakopa at pati na ang rehabilitation. Lahat yan ay nakakatulong para sabihin natin mag-improve ang function ng ating utak. At ito rin ang ginagawa nila ngayon sa mga taong nagkaroon ng hindi lang yung regular na stroke, no, na alam natin. Pati na rin sa heat stroke na naapektuhan yung function ng utak. Pwede rin natin gawin ito para matulungan yung utak nila mag-recover na mas mabilis at mag-recover ng mas mabuti. Kanina, Doc, minention na ni Sir Boyet yung sabi mo kanina yung nutrition na kailangan ng ating brain para sa regeneration. Mamaya ulitin na lang ni Sir Boyet yung iba pang detalye. Pero kung sakali yung mga listeners natin, mayroon silang loved one na ganyan yung naranasan, nagkaroon ng heat stroke, sumama ang pakiramdam at parang nagbago yung kanilang memorya, parang hindi na ganun dati, nag-iba din yung pananalita. Ano ang dapat nilang gawin, Doc, at pwede ba silang magpakita sa iyo personal para sa consultation? Yes, pwede silang kumonsulta pero kinakailangan number one is they have to make sure kung ano ang naging problema ng kanilang mahal sa buhay, para mabigyan ng tamang lunas kung ito ay stroke dahil barado yung sabihin na natin yung mga arteries sa papunta sa brain, pwede silang bigyan ng tamang gamot para doon. Pero kung sakaling may problema lang ang function, pero wala naman ng mga matitinding mga block sa mga blood vessels, then pwede talagang uminom ng mga vitamins, mga antioxidants at pati na ng bakopa para makatulong sa kanila. Ngayon, kung gusto nila malaman kung meron mabigat na problema at gusto nila kumonsulta sa akin, pwede rin silang tumawag sa aking clinic. Katulad nga na sinabi nga ni Cheska na nasa 3 hospital ako. At dahil sa traffic, medyo nagbabago na ang aking clinic. Once a day na lang ako nagklinik sa mga hospital na ito. Ang pinakamadalas ay St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ako ay nagklinik dyan Monday at Thursday. So, ibig sabihin, 2 araw. Kapag Martes naman, Tuesday, doon naman ako sa The Medical City nagklinik. At kapag Wednesday o Miyerkules, doon naman ako sa St. Luke's Medical Center sa BGC ako nagklinik. So, ang clinic sa Quezon City ay S618, South Tower po, room 618 po. So doon naman ho sa The Medical City, nandoon naman ho ako sa Mati, room 307, at doon naman po sa BGC. Nandoon naman ako sa MAB po yun, nasa 1207 po ako. Pwede ho silang tumawag sa mga hospital po na yun. Pwede ho silang tumawag sa Quezon City. Ang telephone number po doon is 8723-0101. Papakonect lamang po sila sa room S618. 2618 po ang local doon. Kaya lang minsan ayaw gumana pag kayo nagpundot na ng local, kaya mas magandang kausapin niyo yung operator at sabihin niyo doon kayo magpapakonect. Pwede rin ho kayong tumawag sa Bonifacio Global City po sa St. Luke. Ang telephone number din naman po doon is 8789-7700 at kung papakonect lang po sila sa 5207 or room 1207 po doon sa MAB. Sa The Medical City naman po, pwede ho silang tumawag. Ang telephone number naman po doon is 988-7000. Pakonect lang po sila sa Mati room 307. Pero para ho mas simple, pwede na lang kayong tumawag po sa St. Luke's po sa Quezon City at sabihin nyo na gusto nyo magpa-appointment po sa either ho sa Medical City, sa Quezon City, or sa St. Luke's BGC po. Pwede ho kayong i-appointment ng sekretary ko po kahit nasa ang clinic nyo po gustong pumunta.
Kung may mga karagdagang question naman kayo sa ating naging topic ngayon o kaya po sa availability ng binanggit ni Sir Boyet kanina, yung Memo Plus Gold, ito po'y hindi gamot to sa stroke ha, at hindi ito iinumin ng mga na-stroke dahil gusto nilang kumbaga mawala yung epekto ng stroke. Ito'y tulong lamang po at idadagdag sa inyong mga nirekomenda ng inyong mga physician o ng inyong mga doktor. Saan po sila pwedeng tumawag o mag-text, Sir Boyet? Yes, tama yun, Cheska. Ang Memo Plus Gold po na may taglay na Bako Pamunyera ay makatutulong para ma-improve ang ating memory and concentration. Maging focus tayo, mentally alert. Pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0917-3233-216, 0917-3233-216. Available po in all leading drugstores ang Memo Plus Gold and online through Shopee at Lazada. Sir Boyet, maraming salamat and good evening po. Maraming salamat sa iyo, Cheska. Sa inyo po, Dr. Cassis, at sa mga nakikinig po sa programa, magandang gabi po sa inyo. Doc Cassis, maraming salamat at magandang gabi rin po sa inyo. Yes, thank you very much, Cheska. Thank you very much, Mr. Benessa, sa mga nakinig sa atin. Sana ay tandaan nyo yung mga sinabi namin at sana ay makatulong ito para mabawasan yung chances na magkaroon kayo ng problema at makatulong sa inyong kalusugan. Sabi nga stay cool, stay chill dahil baka kung ikina-stress pa natin baka lalong madagdagan pa yung init na ating nararamdaman at nararanasan. Maging mabait sa ating sarili para hindi po tayo magkakasakit lalo na ngayong napakainit ng panahon. Heat stroke ang napag-usapan po natin sa programang Lunas. Katuwang natin ang Memo Plus Gold at ang ating neurosurgeon na si Dr. Bong Cassis. Nakasama din natin si Sir Boyet Benessa. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo at pagbibigay ng medical information. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na po ang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba.